Hello guys, welcome sa ating vlog. So, clutch lining replacement tayo. So, ayan guys, magpapalit tayo ng clutch lining sa ating Honda Motorcycle 110, no? So, ayan, dahil in 12 years of service ng ating motorcycle, ito, bumigay na rin ang ating clutch lining. So, yun, magpapalit tayo ng bago. Ayan, genuine na Honda clutch lining. 4 na piraso din. Ayan ang ating Honda Wave CX110 guys. Atin nang ooperahan. Ayan, umpisa nating baklasin. So, i-drain muna natin yung ating oil, no? Bagong change oil pa naman yan, pero wala tayong magagawa dyan. Dahil papalitan natin ang clutch lining. Ayan, i-empty natin yan at ating ooperahan. So, yun, sulit na tayo dyan, guys. 12 years nating pinakinabangan yan. So, yun. Ganyan po ang pag-maintain yan, no? So, pag may nararamdaman ng kakaiba sa ating motorcycle, ayan, kailangan na nating aksyonan agad para hindi dumami ang sira. So, ayan, natanggal natin ang ating makina. So, ayan guys, as you can see, no? Ayun, abangan nyo kung paano natin isa-isahin ang mga parts. So, ayan yan guys, sunog na ang clutch lining natin. So, ayan po ang mga parts niya. So, lilinisin po natin yan, no? So, as you can see, yung binubuhos natin ay gasolina po ang panglinis natin para matanggal natin yung mga excessive used oil, no? Para panibagong oil siya after natin na malinisan. So, talagang dapat talaga siyang linisin. Isa-isahin po talaga, guys, no? So, yan. Kung nakikita nyo, talagang tsatsagain natin yan pa isa-isa. Lahat ng parts, guys, no? Yun ang pinaka-importante para malaman natin yung iba pang gearing niya. Kung talagang papalitan din, ay yan ang pinaka-main gear niya, no? Ang tandaan nyo na lang kailangan ang mga parts na ay secure at nakatabi sa isang lagayan para alam natin kung paano natin yan ulit ibalik, no? So yun guys, napaka-importante ng mga parts na yan. So dapat natin dyang is-secure at linising maigi dahil po sa ating pagbalik dyan sa makina buhay po ang ating nakataya dyan dahil tayo po mismo ang magmamaneho ng ating motorcycle. So ganyan po dapat, no? So, dapat linisin natin maigi para pagkabit ay pulido po siya, no? So, yun. Sa kalitliit ang mga parts, kailangan po natin talaga na i-brush pa. Ayan ang mga parts niyan. Maliliit pero gamit na gamit niya. Magkulang ang isa. Wala na ang yung motorcycle. Hindi nagagana yan. So, yun. Sana guys, kung kayo may problema sa yung motor, agapan nyo. Dahil kagaya niyan, no? Konti lang ang sira pero napaka sensitive bawat parts ng ating motorcycle. Ultimo nga maliliit na tornilyo. Dapat yan talaga isa-isahin natin kasi magkulang ang isa. Ang hirap ng ibalik, no? So yun guys, no, halos natapos na natin ang paglilinis ng mga parts ng ating makina sa ating motorcycle. So dapat step by step tayo, no? So sana may natutunan kayong kaunting kaalaman sa mga parts ng ating motorcycle sa video ito. So yun, dahil ang poproblemahan na lang natin ay ang pagkabit nito, no? Ayan guys, bago nga pala natin i-assemble yan, ay kailangan nating langisan or lagyan ng oil, no? As i-lubricate natin, no? Para bago siya ikabit, lahat po yan. Ayan po ang lining na yan. Isa-isahin po natin yan bago natin i-assemble. Tignan nyo maigi, no? Dahil kung hindi natin gagawin yon, madali siyang masira at baka mas masunog pa, no? Mas madoble hata hindi pa nga nakakabit. Pagkabit, masira na agad. Kasi hindi siya makapenetrate yung langis na andun sa may pinakamakina. Although lalagyan naman natin ng bagong langis yan. So ayan guys, no? Halos na langisan na natin. Ayan, ang gearing parts. So yun, tignan nyo naman talagang isa-isahin natin yan, tsatsagain natin para makapenetrate yung oil pag na-assemble na, no? Ito yung best way natin para mas maalagaan natin ang mga pyesa na yan, no? So yun, ang pag-assemble yan guys, may proper yan, hindi basta-basta lang ilalagay, no? Meron tayong mga step. Ayan, tignan nyo may yan, no? May magaspang at may smooth. So ayan guys, ayan, titignan nyo ang pinaka-pattern niya, no? Hindi basta lang ibabaliktad dahil hindi rin po gagana yan pagka nakabaliktad.
no? So i-check maigi, no? Tignan niyo naman, ayan, di ba? Ayun yung ating mga pyesa, no? Pati tornilyo, ayan guys, isa-isahin, lalagyan din ng langis yan. So yan po yung kuha niya, no? Maintain na dapat maganda yung paggawa natin dahil pag naikabit na po yan, madodoble trabaho tayo, babaklas ulit, alright? So as you can see guys, tignan yung maigi ang pyesa na yan. May certain na higpit din yan. Ayan, ganyan po ang itsura niyan. Diba? Para naman hindi siya madaling masira. So hihigpitan mo rin yan. At may tamang paghigpit po dyan, ano? So yan, kung makikita niyo sa ating video, inuunti-unti ho natin higpitan yan hanggang sa ma-reach niya yung tamang higpit sa pyesa na yan, no? Ayan po yung gearing niya, no? Iyon, sa clutch lining gearing niya, ayan po. So, iyon, kung nakita nyo, medyo konting ingat lang sa paghigpit, hindi basta-basta. Dapat siya pantay talaga, no? So, yun guys, kung mapapansin nyo, inuunti-unti natin paghigpit, tutungkapin ng kaunti, hindi ho basta diretso higpitan niya, no? So, side by side yan, sa apat na side, dapat pantay siya. Ganyan po ang itsura niya, ayan. Pati malit na o-ring, dapat maibalik mo. Dahil po konting mali lang doon at di mo ma-check yun na may o-ring pa lang maliit doon, sablay na sigurado. So, yan. Ganyan po ang proper pagbalik. So, yan yung pinaka-gear niya guys, no? Ayan, no? Dapat siya nakaganyan ang position niya, no? Pantay. Ayan, no? So, yan yung pinaka-importante guys, no? Tamang setup yan. Iikot mo pa counterclockwise. Ayan, dapat pantay, no? Ganyan ang itsura niya. Bago mo siya ipasok sa gear na to, no? Ayan po, dapat magsabay po sila, no? Ganyan po dapat. Ayan, dapat ganyan siya. Magsasabay po sila. So, yan po ang proper. Okay? So, yun. Ikakabit na natin yan. Sa pagkabit lang po, medyo mahirap lang po talaga. No? Tsatsagain po talaga natin yan. Ikot-ikotin natin hanggang ma-reach niya yung pinaka-lock niya, no? So, yun guys. Kung mapapansin nyo, ilang beses natin iikotin yan. Dahil hindi ho basta-basta magbalik niya, no? Kasi siguraduhin natin na tama po yung positioning niya. So, yun lang ang pinaka-importante dyan. No? Huwag basta-basta na isasalpak. Ayan, talagang ikot-ikotin mo dahan-dahan, slowly but surely. O, diba? So, yun guys, naikabit na natin yung pinaka-salpakan ng lining. So, ayan, langisan mo natin yung lining. Iyon, isasalpak natin, no? So, yun, natapos na rin natin ilagay. So, ikot-ikotin lang natin hanggang sa pumasok. Ayun, nakita nyo naman. So, ang mga lock nyan guys, no, siguraduhin tama ang paglalagay, no? Dahil hindi naman siya papasok, hindi maglalak kung bali-baliktad, no? Kagaya niya, no? Ganyan po ang tamang pagbalik niya, no? I-check maigi. Ayan, ganyan po. Dahil po konting pagkakamali, masisira din siya, no? So, yun guys, sana may konting natutunan kayo kung paano mag-maintain ng mga makina sa ating small CC displacement na motorcycle. So, ayan na po ang itsura guys. Naikabit na natin ang clutch gearing at lining. So, ayan ang huling lock po niya. Bago natin i-close sa plate. So, ayan po. For securing na yan. So, ayan na guys. Natapos na natin i-repair ang clutch lining ng ating motorcycle. So, atin nang ibabalik ang plate cover sa ating makina. So, konting tip, before mo ilagay ang kanyang plate cover, make sure na mayroon siyang gasket, no? Para maiwasan ng pag-leak. So, ayan, at dahan-dahan pong isalpak, no? Ang pagsasalpak po niyan, kailangan dapat maglapat siya para yung gasket niya ay magdikit dun sa kabila. Ayan po, konting pukpuk lang. Ayan, nasecure na natin. So, yan, after nyan, ilalagay na natin ng mga tornilyo. So, ayun, it's finished. Sana may natutunan kayong konting bagay dito sa pagre-repair ng ating small CC na motorcycle. Alright?